Kumusta mga kasaliksik? Sa gitna ng patuloy na tensyon sa rehiyon ng Asia-Pasipiko, isang malaking pagbabago sa diplomatikong direksyon ang naganap kamakailan sa pagitan ng China at Japan. Matapos ang 5 taong paghinto ng kanilang bilateral dialogues, muling nabuhay ang mga pag-uusap na may layuning patatagin ang relasyon ng dalawang bansa. Ang biglaang paglapit ng China sa Japan ay isang senyales ng pagbabago sa estratehiyang panlabas ng Beijing na maaaring may malalim at malawakang implikasyon hindi lamang sa rehiyon kundi maging sa pandaigdigang balanse ng kapangyarihan. Isa sa pinakamahalagang kaganapan sa pagbabagong ito ay ang pagbisita ng delegasyon mula sa Chinese People's Liberation Army sa Tokyo. Sa kabila ng matagal ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa, lalo na sa issue ng Senkaku Islands at ang pagiging malapit ng Japan sa Estados Unidos, biglang naging focus ng pag-uusap ang pagtataguyod ng kapayapaan at katatagan. Ang Chinese military delegation, partikular mula sa Eastern Front Command, ay nakipagpulong sa Japanese Defense Ministry at mga opisyal ng depensa ng Tokyo upang iparating ang mensahe ng pagkakaunawaan at pagtatayo ng tiwala. Malinaw na ang muling pagbuhay ng diplomatikong relasyon sa pagitan ng China at Japan ay isang sinadyang hakbang upang baguhin ang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Matagal nang may hindi pagkakasundo ang dalawang bansa sa iba't ibang usapin, mula sa kasaysayan hanggang sa mga teritoryal na sigalot. Ngunit ngayon ay nagkakaroon sila ng dahilan upang muling magkausap. Ayon sa tagapagsalita ng gobyerno ng Japan na si Yoshimasa Hayashi, ang mga pag-uusap na ito ay mahalaga upang mapanatili ang kapayapaan sa Asia-Pasipiko. Bagamat tila isang positibong hakbang ito, hindi may kakaila na may mas malalim pang dahilan kung bakit pinili ng dalawang bansa na muling buksan ang kanilang komunikasyon. Ang isa sa mga pangunahing dahilan sa likod ng pagbabago ng ugnayan ng China at Japan ay ang pagbabago ng ekonomiyang pandaigdig at ang mga bagong patakaran ng Estados Unidos, partikular ang agresibong posisyon ni Donald Trump laban sa China. Ang kanyang pagbabalik sa kapangyarihan bilang Pangulo ng Amerika ay nangangahulugan ng mas mahigpit na taripa sa mga produktong galing China na maaaring umabot mula 25% hanggang 100% sa iba't ibang industriya, kabilang ang mga sasakyan, solar cells, bakal, aluminyo, at maging ang face masks. Sa ganitong senaryo, ang China ay naghahanap ng paraan upang palakasin ang kanyang posisyon sa pandaigdigang ekonomiya. At isa sa mga pinakamaepektibong estratehiya ay ang pagbubukas ng isang panibagong diplomatikong landas sa Japan. Para sa Japan naman, ang banta ng taripa ng Estados Unidos ay nagiging dahilan upang maging mas flexible ito sa kanyang patakakarang panlabas. Bilang isang bansang may matibay na ugnayan sa Amerika, mahalaga para sa Japan na mapanatili ang suporta ng Washington. Ngunit hindi rin ito maaaring baliwalain ang malalim na ugnayan nito sa China pagdating sa ekonomiya. Ang Japan ay isa sa mga pinakamalalaking ekonomiya sa rehiyon at matagal nang may malakas na trade partnership sa China. Kaya't sa kabila ng pagiging pangunahing kaalyado ng Estados Unidos, nakikita ng Tokyo ang kahalagahan ng pagkakaroon ng matibay na relasyon sa Beijing upang mapanatili ang kanyang ekonomikong katatagan. Ang lumalakas na relasyon ng China at Japan ay hindi lamang isang isyong bilateral, kundi isang diplomatikong kilos na naglalagay sa Russia sa isang kompromisong posisyon. Matagal nang inaasahan ng Russia na ang China ay magiging isang matatag na kaalyado nito sa harap ng mga parusang ipinataw ng kanluran dahil sa digmaan sa Ukraine. Gayunpaman, ang kasalukuyang paglapit ng China sa Japan ay maaaring magdulot ng pagkabahala sa Moscow, na maaaring tingnan ito bilang isang senyales ng pagbaba ng suporta ng Beijing sa Kremlin. Sa mas malawakang pananaw, ang ugnayan ng China at Japan ay isang matingkad na halimbawa ng kung paano ang geopolitika ay hindi nakabatay sa ideolohiya kundi sa praktikalidad. Walang permanenteng kaalyado o kaaway sa pandaigdigang politika. Tanging mga interes lamang ang nananatili. Ang China ay lumalapit sa Japan upang palakasin ang kanyang posisyon sa harap ng lumalakas na pressure mula sa Estados Unidos. Samantalang ang Japan naman ay nais tiyakin na hindi nito isasakripisyo ang kanyang ekonomiya sa kabila ng kanyang matagal ng alyansa sa Washington. Sa ganitong konteksto, ang diplomatikong shift ng China at Japan ay isang estratehikong hakbang na maaaring magpabago sa dinamika ng rehiyon. Sa susunod na mga buwan, maaaring makita natin ang mas malalim pang ugnayan ng dalawang bansang ito
na maaaring magdulot ng panibagong alon ng pagbabago sa pandaigdigang politika. Ang tanong na ngayon ay, hanggang saan makakayang panatilihin ng China at Japan ang kanilang bagong natagpuang diplomasya? At paano ito makakaapekto sa iba pang mga pandaigdigang puwersa na may interes sa Asia-Pasipiko? Ang muling pag-init ng relasyon sa pagitan ng China at Japan ay hindi lamang isang bilateral na usapin. Ito ay may malalim na epekto sa estratehikong posisyon ng Russia sa rehiyon ng Asia-Pasipiko. Sa loob ng mga nakaraang taon, matibay ang alyansa ng Russia at China, lalo na matapos ipataw ng kanluran ang matitinding parusa sa Moscow dahil sa pagsalakay nito sa Ukraine. Gayunpaman, ang bagong diplomasya ng China patungo sa Japan ay nagdudulot ng malaking pangamba sa Kremlin. Ang una at pinakamalaking suliraning kinakaharap ng Russia ay ang posibleng pagkawala ng isang solidong kaalyado sa Asia. Sa kasalukuyan, ang China ang nagsisilbing pangunahing partner ng Russia sa harap ng pandaigdigang pressure. Ngunit kung lalapit ang China sa Japan, ito ay maaaring magpahina sa ugnayan ng Beijing at Moscow. Ang Kremlin ay nangangailangan ng China upang maibsan ang epekto ng mga Western sanctions, lalo na sa larangan ng enerhiya at ekonomiya. Subalit kung mas pipiliin ng Beijing ang mas matibay na relasyon sa Japan, maaaring makita ng Moscow ang sarili nito sa isang posisyong mas mahirap kaysa dati. Isa pang isyong maaaring lumala ay ang matagal ng territorial dispute sa pagitan ng Russia at Japan patungkol sa Kuril Islands. Ang mga islang ito, na tinatawag ng Japan bilang Northern Territories, ay matagal ng isang pinagmumulan ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Sa ngayon, nananatiling neutral ang China sa usaping ito. Ngunit kung ipagpapatuloy nito ang pagpapalakas ng relasyon sa Japan, maaaring lumayo ang suporta nito sa Russia sa isyong ito. Ang isang mas malapit na relasyon sa pagitan ng Tokyo at Beijing ay maaaring maging isang diplomatikong balakid para sa Moscow, lalo na kung magiging mas agresibo ang Japan sa kanilang territorial claims. Kaugnay nito, kapansin-pansin din ang maingat na posisyon ng China pagdating sa Ukraine War. Hindi kailanman direktang kinondena ni Xi Jinping ang pagsalakay ng Russia sa Ukraine, ngunit hindi rin ito nagbigay ng ganap na suporta sa Moscow. Sa halip, nagpakita ang Beijing ng isang balanseng diskarte. Nakikilahok ito sa pandaigdigang kalakalan sa Russia, ngunit hindi ito sumusuporta sa anumang hakbang na maaaring magdulot ng mas matinding parusa mula sa kanluran. Ang ganitong uri ng diplomatikong pag-iwas ay nagpapakita na bagamat maaaring tinutulungan ng China ang Russia sa ilang aspekto, hindi ito handang ilagay ang sarili sa parehong sitwasyon ng Moscow sa pandaigdigang politika. Sa kabila ng pagbabagong direksyon ng China, nananatiling mahalaga ang trade at energy deal sa pagitan ng Beijing at Moscow. Patuloy ang pagbili ng China ng langis at gas mula sa Russia, lalo na sa harap ng mga economic sanctions na inilatag ng Estados Unidos at Europa. Gayunpaman, kung magiging mas mahalaga para sa China ang relasyon nito sa Japan kaysa sa Russia, maaaring mabawasan ang pagiging epektibo ng kanilang ekonomiyang alyansa. Sa ganitong sitwasyon, malinaw na ang Russia ay nahaharap sa isang mahirap na posisyon. Ang lumalakas na pagkakaibigan ng China at Japan ay nangangahulugan na maaaring mawalan ng sapat na suporta ang Moscow sa international stage. Bagamat hindi tuluyang lilisanin ng China ang pakikipagtulungan sa Russia, ang pagbibigay nito ng mas mataas na prioridad sa Japan ay maaaring magdulot ng diplomatic isolation para sa Kremlin. Habang patuloy na hinahanap ng Russia ang paraan upang mapanatili ang kanyang pandaigdigang impluensya, ang bagong diplomatikong landscape sa Asia-Pasipiko ay maaaring maglagay dito sa mas malaking pangamba at kawalan ng katiyakan sa hinaharap. Muling nag-apoy ang tensyon sa pagitan ng China at Estados Unidos sa pagbabalik ng trade war na maaaring magdulot ng malawakang epekto, hindi lamang sa dalawang bansang ito, kundi sa buong pandaigdigang ekonomiya. Sa pag-upo muli ni Donald Trump bilang Pangulo ng Estados Unidos, agad niyang inihayag ang agresibong pagpataw ng mas mataas na taripa sa mga produktong galing China, isang hakbang na nagdulot ng pangamba sa Beijing at sa global supply chain. Ang bagong anunsyo ay nagtatakda ng 25% hanggang 100% na taripa sa iba't ibang Chinese goods, kabilang ang mga sasakyan, solar cells, bakal, aluminyo,
at maging mga produktong medikal tulad ng face masks. Ang matinding hakbang na ito ay isang malinaw na indikasyon na walang balak ang administrasyong Trump na palambutin ang kanyang paninindigan laban sa China. Hindi nagtagal, mabilis ding tumugon ang Beijing sa pamamagitan ng sarili nitong economic sanctions laban sa malalaking kumpanyang Amerikano. Sa mga hakbang na ito, isinama ng China sa kanilang listahan ng ipinagbabawal na negosyo ang mga higanteng korporasyon tulad ng Boeing, Lockheed Martin at Raytheon, mga kumpanyang may malalaking kontrata sa sektor ng depensa ng Estados Unidos. Ang Beijing ay nagpatupad din ng mahigpit na kontrol sa export ng ilang teknolohiyang sensitibo at mga materyales na maaaring magkaroon ng aplikasyon sa militar. Isa sa pinakamalaking dagok sa US ay ang desisyon ng China na ipagbawal ang pag-export ng mga high-tech materials na may kritikal na papel sa industriya ng teknolohiya at depensa. Ang gallium, germanium, at iba pang mahahalagang mineral na ginagamit sa paggawa ng semiconductor chips, baterya ng electric vehicles, at iba pang high-tech na kagamitan ay isinailalim sa export restrictions. Dahil sa hakbang na ito, maaaring lumitaw ang matinding kakulangan sa mga materyales na kinakailangan para sa teknolohikal na pag-unlad sa Estados Unidos at iba pang mga bansang umaasa sa supply chain ng China. Ang muling pagsiklab ng trade war ay hindi lamang nagdudulot ng epekto sa dalawang bansang ito kundi sa buong pandaigdigang ekonomiya. Sa mabilisang pagtaas ng taripa at paghihigpit sa pag-export, ang global supply chain ay maaaring makaranas ng matinding pagkaantala. Maraming industriya ang maaaring maapektuhan, lalo na ang mga sektor ng electronics, sasakyan at renewable energy na umaasa sa raw materials at produkto mula sa China. Dagdag pa rito, ang mataas na presyo ng mga imported goods ay maaaring magdulot ng inflation at pabagalin ang ekonomiya ng maraming bansa. Dahil sa lumalalang hidwaan sa kalakalan, ang China ay naghahanap ng paraan upang maprotektahan ang sarili mula sa negatibong epekto ng mga patakarang ipinatutupad ng Estados Unidos. Isa sa mga estratehiyang ginagawa ng Beijing ay ang pagpapalakas ng relasyon nito sa Japan. Habang mahigpit ang ugnayan ng Tokyo sa Washington, hindi may kakaila na ang malalim na ugnayan nito sa China sa larangan ng ekonomiya ay nagbibigay ng pagkakataon upang lumikha ng isang economic buffer. Ang pagpapatibay ng relasyon sa Japan ay maaaring magbigay ng daan para sa China upang mapanatili ang akses sa isang malaking ekonomiya sa rehiyon ng Asia-Pasipiko at mabawasan ang epekto ng trade war sa kanilang bansa. Sa patuloy na pag-usbong ng tensyon sa pagitan ng dalawang pinakamalalaking ekonomiya sa mundo, hindi pa tiyak kung saan hahantong ang labanan sa taripa at ekonomiya. Gayunpaman, malinaw na ang China ay hindi nakahandang magpailalim sa Estados Unidos at patuloy nitong hinahanap ang mga paraan upang mapanatili ang kanyang posisyon bilang isang global economic power. Ang tanong ngayon ay kung gaano kalalim ang magiging epekto ng trade war na ito sa buong mundo at kung paano mag-a-adjust ang iba pang mga bansa upang maprotektahan ang kanilang mga ekonomiya mula sa lumalalang labanan sa pagitan ng Beijing at Washington. Sa patuloy na pagbabago ng pandaigdigang politika, ang China ay patuloy na gumagalaw bilang isang bihasang manlalaro sa larangan ng diplomasya, lalo na sa rehiyon ng Asia-Pacific. Ang estratehikong paggalaw nito ay hindi lamang naglalayong palakasin ang sariling posisyon kundi pinupuntirya rin ang pagpapahina sa impluwensya ng Estados Unidos at Russia sa rehiyon. Sa pamamagitan ng maingat na pagbalanse ng ugnayan nito sa Japan, Russia at Estados Unidos, ang Beijing ay tila isang grandmaster na maingat na naglalatag ng mga hakbang upang tiyakin na ang interes nito ay mananatiling protektado. Isa sa mga natatanging katangian ng Japan sa diplomatikong larangan ay ang kakayahan nitong maging isang flexible na manlalaro. Bilang isang matagal ng kaalyado ng Estados Unidos, hindi may tatanggi na ang seguridad at depensa nito ay lubos na nakaangkla sa Washington. Subalit sa kabila ng matibay nitong ugnayan sa Amerika, malinaw rin na bukas ang Japan sa pakikipag-ugnayan sa China, lalo na sa larangan ng ekonomiya. Alam ng Tokyo na bagamat kailangan nitong mapanatili ang suporta ng Estados Unidos sa usaping militar, hindi nito maaaring talikuran ng mga benepisyong pang-ekonomiya na dulot ng patuloy na relasyon nito sa Beijing. Ang balanseng estratehiyang ito ang nagbibigay sa Japan ng mas malaking leverage sa rehiyon.
habang ginagamit ng Japan ang kanyang kakayahang magmaneho sa pagitan ng dalawang makapangyarihang bansa. Patuloy namang itinutulak ng China ang sarili bilang isang geopolitical strategist. Ang Beijing ay maingat na nagpapanatili ng balanse sa pagitan ng kanyang relasyon sa Moscow at Tokyo nang hindi nagkakaroon ng matinding hidwaan sa alinman sa kanila. Alam ng China na ang Russia ay isang mahalagang kasosyo sa enerhiya at kalakalan, ngunit batid din nitong hindi ito maaaring umasa lamang sa isang kaalyado. Sa kabilang dako, ang pagpapalakas ng ugnayan sa Japan ay nagbibigay ng mas malaking flexibility sa Beijing upang hindi ito madaling maipit sa estratehikong laro ng Amerika. Sa ganitong paraan, pinapanatili ng China ang isang matibay na posisyon kung sakaling kailanganin nitong mamili ng panig sa hinaharap. Hindi maaaring baliwalain ang papel ng Estados Unidos sa pagbabagong ito sa diplomatic dynamics ng Asia-Pacific. Sa ilalim ng Administrasyong Trump, mas agresibo ang Washington sa pagpapataw ng mga patakarang pumipigil sa paglakas ng China, partikular sa larangan ng ekonomiya at teknolohiya. Sa patuloy na trade war, export restrictions at iba pang anyo ng diplomatic pressure, ang Beijing ay nagiging mas determinado na palawakin ang hanay ng kanyang mga kakampi sa rehiyon. Dahil dito, lumalapit ang China sa mga bansang maaaring makatulong sa kanya, gaya ng Japan at iba pang mga bansa sa Timog Silangang Asya. Ang estratehiyang ito ay isang malinaw na indikasyon na hindi papayag ang Beijing na manatili sa anino ng Estados Unidos. Habang lumalakas ang impluwensya ng China sa rehiyon, isang malaking banta naman ito sa posisyon ng Russia. Kung magtatagumpay ang China sa pagbubuo ng isang diplomatic bridge sa Japan, maaaring mas lalo pang ma-isolate ang Russia sa Asia-Pacific. Ang Moscow ay kasalukuyang umaasa sa China bilang pangunahing kaalyado nito laban sa kanluran. Ngunit kung ang Beijing ay magiging mas bukas sa pakikipagtulungan sa Japan, maaaring mawala ng sapat na diplomatic support ang Russia. Ang paghina ng impluwensya ng Moscow sa rehiyon ay isang malaking dagok sa estratehikong layunin nito, lalo na kung patuloy na magpapatuloy ang mga parusa ng kanluran at ang digmaan sa Ukraine. Ang tanong ngayon ay kung paano magbabago ang geopolitical landscape sa Asia-Pacific sa mga susunod na taon. Ang diplomatic chess game sa pagitan ng China, Estados Unidos, Japan at Russia ay hindi pa tapos at patuloy itong nagbabago depende sa mga bagong kaganapan sa pandaigdigang politika. Maaaring makita natin ang isang panibagong reconfiguration ng kapangyarihan kung saan ang China ay patuloy na magpapalakas ng relasyon nito sa Japan, habang ang Russia ay maaaring mapilitang maghanap ng bagong estratehikong hakbang upang mapanatili ang kanyang posisyon sa rehiyon. Sa huli, ang diplomasya sa Asia-Pacific ay isang larong puno ng kalkulasyon at estratehiya. Ang bawat kilos ng isang bansa ay maaaring magkaroon ng malawakang epekto sa pandaigdigang balanse ng kapangyarihan, habang patuloy ang Beijing sa pagpapanday ng bagong estratehiya upang manatiling dominante. Ang mundo ay patuloy na mag-aabang kung paano magtatapos ang larong ito at kung sino ang tunay na magtatagumpay.